Hello guys, kumusta? Kumusta? Kuya Wilson here. Mayroon lang akong i-share ngayon guys, no? Kasi mayroon kasi isang senior citizen member dito sa association na nagtanong siya nga, Wilson, mayroon ba kayong, nag-hire ba yung hotel mo na pinagtrabahuan? Mayroon ba silang nagbigay ba sila ng lamia or nag-sponsor ba sila ng isang ah, contract worker? Guys, wag nyo tong gawin. Personally, I will advise, no, huwag nyo tong gawin kung gusto nyo mag-tourist at magbaka sakali dito sa Canada. Kung wala kayong matuluyan, wala kayong sapat na pera, huwag nyo tong gawin guys kasi napakahirap dito sa Canada maghanap ng trabaho na may lamia. Maraming trabaho dito kung gusto mo, hindi ka mamili. Pero ang problema dyan, kung tourist visa ka tapos magbakasakali kang maghanap ng trabaho dito sa Canada, kailangan mo talagang mayroong kang LMIE or LAMIA nga galing sa company or sa employer mo na mag-sponsor sa iyo para ma-convert mo yung tourist visa mo to working visa. Problema kasi dyan guys dito, ang daming naghanap ng trabaho na with LAMIA. Yung senior citizen kanina, na balak daw niya yung pamangkin niya ay mag tourist visa dito, kaya nanghingi siya ng advice. Pero sa akin guys, kung wala kang matuluyan at wala kang sapat na pera, wag niyo tong gawin kasi baka ikaw ay mahirapan talaga at hindi lang mahirapan ka talaga dito. Cost of living dito ngayon sa Canada guys ay grabe kamahal. Lalo na yung kahit mag-rent ka ng room, grabe kamahal compare sa nung mga unang panahon. Mga grocery. Tapos ang daming nagdatingan dito ngayon, mga estudyante, tourist visa na naghahanap ng trabaho. Ang maganda kasi sa tourist visa, kasi ang program ngayon sa Canada ay pwede kang maghanap ng employer habang nandito ka for 6 months. So, bigyan ka ng 3 months, tapos pagka after 3 months, kung hindi ka pa nakahanap, pwede kang extend to another 3 months. So, 6 months. Pero kung within 6 months, kung hindi ka makahanap ng employer, so no choice ka na, uuwi ka talaga sa Pilipinas kasi hanggang 6 months lang yan. Yun kung mayroon kang matuluyan at mayroon kang sapat na pera. Pero kung wala ka ganyan, ako mag-advise mismo, wag mong gawin yan. Napakadelikado, napakasayang yung gastos mong pera na baunin mo dito tapos maliit lang ang chance na makahanap ka ng employer with Lamia dito sa Canada ngayon. Mayroong mga content creator na nagsasabi, punta kayo dito sa Canada, maraming trabaho dito sa Canada. Yes, maraming trabaho dito sa Canada. Pero ang problema kasi, Islamia, yung LMIA, hindi lahat ng employer dito ay binigyan ng chance sa government na maka-provide ng LMIA. Yung Labor Market Impact Assessment, yung parang ano siya guys, approval from the government na ibigay sa company or employer na pwede siyang mag-hire ng contract worker dito. After the contract worker guys, kung mayroon kang mahanap na mag-sponsor sa iyo, mayroon kang pathway para pwede ka mag-apply ng permanent residence. It's either skilled category, yung sa express entry or sa provincial nomination. Walang, yun ang advantage kung makakuha ka ng employer nga mag-provide sa iyo ng LMIA. Pero ang problema sa ngayon ay ang daming naghanap ng employer na mag-sponsor with Lamia dito sa Canada pero walang employer or ilan lang sila ang na-approve ng government. Okay, kasi hindi ganun kadali, guys. So kung ako sa iyo, kung magagastos ka man lang ng milyon tapos walang katsiyakan kasi wala kang matuluyan, wala kang sapat na pera dito nga i-survive mo hanggang 6 months, wag ka nang tutuloy. Kasi yun ang tanong sa aking kaibigan na isa sa member sa seniors club dito sa galing ako nag-meeting. Sabi niya, ano kayang maganda kung mag-tourist na lang yung pamangkin ko dito baka sakali. Sabi ko, te, walang problema kasi mayroon siyang matuluyan sa iyo.
pero ang chances yung very slim kasi yung chance na ang mga employer dito ngayon ay mayroong LAMIA or pwede siyang i-apply ng LAMIA sa government kasi ang government ay masyadong mahigpit. Ilan lang ang nag-approve, ilan lang ang aprubahan na magkaroon ng LAMIA or LMIA. Okay guys, sana na naintindihan nyo yung vlog ko, no? So, yung labor market impact assessment, guys, yun ang documents na nag-approve ng isang employer na pwede siyang mag-sponsor or mag-hire ng contract worker outside Canada. In short, yun ang ano sa LAMIA. Purpose, yun ang purpose sa LAMIA. So, after, kung mayroon kang ganyan LMIA, yung tourist visa mo, pwede siyang ma-convert to working visa. Kung more than 6 months ka nang wala ka pa ring employer na nag-sponsor, wala kang choice, uwi ka talaga o babalik ka sa Pilipinas. Okay, sana nagustuhan nyo yung vlog ko today. Huwag kayong maniwala sa mga ibang content creator na maraming trabaho. Yes, mayroong maraming trabaho, pero for the locals. Yung mga nandito na, yung mga residente na. Pero for the tourist visa, ay naku, mahirap. Okay, bye guys, Kuya Wilson. Maraming salamat. Follow for more videos, guys. Thank you.